Sino ba dapat nagsabi na dapat pag 30 successful ka na? Sino ba nagsabi na dapat pag 50 retired ka na, 60 retired ka na? Sino ba nagsabi ng mga timeline na yan? There's no such thing as timeline. You are in your own timeline. Tama, yan ang sitwasyon mo. Tama, yan ang nangyayari sa'yo. Hi classmate, pag-usapan naman natin kasi dumaan ako sa midlife crisis. Pag-usapan kaya natin ang quarter life crisis. Ibig sabihin ng quarter life crisis, ito yung mga nasa 22 to 30, para mga ganun. Kasi ang midlife nasa 40 eh. Na nandun ka ba sa stage classmate na nakakonfuse ka kung ano yung gusto mong gawin? Sa pressure ng social media, sa pressure ng mga kaibigan natin. Minsan parang nakikita mo na ba't lahat ng tao na lang successful, yung iba may pamilya, yung iba may magandang trabaho, yung iba nakakapag-travel ng iba't ibang lugar, yung iba naging content creator, tapos ba't parang ikaw parang kulang? Bakit parang hanggang ngayon nako-confuse ka kung ano yung gagawin mo? Ikaw nga lang ba talaga ang nakakaramdam niyan? Or madaming tao din ang nakakaramdam ng ganyan? Now classmate, kung ikaw yung tipong nababanggit ko ngayon na naguguluhan ka kasi iba yung training sa atin sa loob ng school, pagka-graduate mo, ang layo pala sa totoong buhay na mga mangyayari na hindi tayo na-prepare ng sobra sa mas maraming angle ng life na nung nag-aral tayo for so many years. Now classmate, may good news ako sa'yo. Kasi kung ikaw yung nababanggit ko, huwag kang mag-alala kasi hindi yan endpoint. Hindi yan katapusan ng buhay mo. Ang tawag ko dyan is checkpoint. Yan ang, pag nandun ka sa stage na nagsasawa ka na, nandun ka sa stage na minsan kinamumuhian mo sarili mo, it is a sign na magle-level up ka. It is a sign, sabi nga ni Jim Carrey, na yung character na meron ka ngayon, nagsasawa ka na. Kaya hold on, huwag kang malungkot. Ika-excite mo yan kasi ang ganda ng mangyayari sa'yo sa mga susunod na araw. Ito, meron akong 5 advice na pwede mong gawin. Number 1, pause and reflect. Magkaroon ka ng silent moment sa life mo. Regardless, you don't need naman to travel. Hindi mo kailangan sobrang layo. Pag sinabing pause moment, tanggalin mo cellphone mo. Wala ka munang kausapin na tao. Kung kaya mong, kung solo ka sa kwarto mo, pwede ka magkulong. Kulungan mo na. Analyze mo lahat-lahat. Kumusta ka? Ano ba nangyayari sa mga decision makings mo? Kumusta yung mga kasama mo? Magkaroon ka lang ng pause and reflect. That's the number 1. Number 2, take a small shift steps. Hindi, sabi nga 'di ba, lagi natin sinasabi na lahat ng malaki nagsimula sa maliit. Kaya lahat ng greatest achievement nagsimula siya sa desisyon na gusto siyang gawin. Kaya para sa iyo classmate, dahan-dahanin mo lang. Magkaroon ka ng konting detour sa mga nangyayari sa buhay mo. Baka kailangan mo magbawas muna ng time sa mga nakasanayan mong tao. Baka kailangan mo munang itigil yung mga hilig mo na lagi mo siyang ginagawa. Small step. Dahan-dahanin mo lang yung pag-shift dun sa mga desisyon mo sa buhay mo. Number 3, detach from timelines. Sino ba nagsabi na dapat nung panahon namin, pag age of 20, mag-aanak ka na? Sino ba dapat nagsabi na dapat pag 30, successful ka na? Sino ba nagsabi na dapat pag 50, retired ka na, 60, retired ka na? Sino ba nagsabi ng mga timeline na yan? Tandaan mo classmate, inimbento lang yan. Inimbento lang yan ng mga taong nauna sa atin for them to put pressure sa atin na mas madali po nila tayong makontrol. Kaya I'm reminding you, there's no such thing as timeline. You are in your own timeline. Tama, yan ang sitwasyon mo.
Tama, yan ang nangyayari sa'yo. Hindi ka huli, hindi ka rin nauuna, nasa tama kang timeline mo. At sa number 4, learn something new. Napaka-importante niyan, classmate, kasi pag meron kang pinag-aaralan na bago, number 1, na mafe-feel mo, it will humble you down, na marirealize mo na ganito pala, ganito pala, ganito pala. Hindi pala ako ganun kagaling. Hindi pala lahat ng bagay alam ko. Kasi ako, syempre sa networking career ko, sa mundo ng industriya ng networking, medyo God mode tayo eh. Di ba? Parang kilala tayo, sikat tayo, parang iba yung treatment sa atin. Kaya ako, I choose also na ma-involve sa ibang industriya na hindi ako kilala. Kasi doon ako inahumbling down ako na minsan may mga alam sila na hindi ko alam. Minsan tinuturuan ako, it took me 3, 4, 5 times na instruction bago ko matutunan. Pag nasa networking, minsan nagagalit ako sa downline ko na isang beses ko lang tinuruan, hindi ka pa matuto. Tapos nung ako nasa ibang field, inaabot ako minsan ng paulit-ulit para lang ako matuto. Kaya napakasarap na experience yung meron kang bagong natututunan, kasi sabi ko nga, ina-humble down ka. Second, na tumataas ang kumpiyansa mo sa sarili mo na magaling ka pala, na kaya mo naman pala, nagawa nga nila, kaya mo rin. Kaya ano pa, isip ka na ngayon ng bago mo gagawin or pag-aaralan mo. And sa akin number 5, sabi ko nga, don't compare. We have our own role sa mundong to. May role ang mga lupa dito sa dagat, may role ang hangin, may role ang dagat, may role ang wave, may role ang isda. Everything is meron role sa mundong to. Always remember this, classmate. We are a very tiny element lang dito sa mundong to. Kaya huwag natin isipin na it's all about us. May kanya-kanya lang tayong ambag sa mundong to. Kaya para sa akin, enjoy mo yung ride mo. Sabi nga nila, isang beses ka lang mabubuhay sa mundong to. Enjoy mo na ng sobra. Gawin yung bagay na mga magpapasaya sa'yo. And for me, don't feel sad if you're lost. Congratulate yourself kasi you're brave enough na meron kang gawing pagbabago. Hindi ka naman mawawala sa bagay na familiar ka eh. Kaya ka nawala kasi may pinuntahan kang hindi ka familiar. Sino ba ang magagaling na tao, di ba? Yung magagaling na tao, sila yung pumupunta sa mga unfamiliar place. Kaya for me, congratulations na nandyan ka sa sitwasyon mong yan, kasi it only means meron kang panibagong growth, panibagong level up na mararanasan sa buhay mo sa maikling panahon na to. Kaya para sa aking classmate, ano pa inaantay mo? Siyempre, mag-like, mag-comment. Ano bang i-comment mo? I-comment mo kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo etong taon na 2025 na to. Diba? I-comment mo kasi mas nagiging powerful yan, lalo na safe place po natin, classmate, itong page ko. Safe place natin to kasi ang lahat ng subscriber dito, lahat ng nanonood mga video ko, ito yung mga nangangarap at kukunin talaga nila mga pangarap nila. Kaya classmate, sarap ng hangin, ang sarap ng tono ng waves. It's so relaxing. Kaya classmate, paano yan? Sabayan nyo ako sa sipag ko mag-vlog, and sabayan nyo ako sa sipagan nyo rin mag-comment. Siyempre, i-share nyo lang sa mga kaibigan nyo, alam nyo pwedeng kailangan nilang itong mga advices ko. Kasi sabi nga, lahat naman tayo nangangailangan ng ganitong klaseng advice. Ito yung isang reason bakit ko to ginawa before, kasi yung gusto kong gawin sa akin na minsan hindi ko nararanasan at nahahanap sa iba, ginagawa ko na lang tuloy sa ibang tao na end up mas fulfilling, end up mas nagle-level up, at syempre ang pinakamaganda, mas nagiging masaya tayo. Kaya paano niyang classmate, dito na muna, hanggang sa susunod.